Kabanata 716. Siya ang New World Emperor. Sa tabi ng New World Emperor ay nakaupo ang isang magandang ginang na nakasuot ng isang phoenix robe. Ipinakita ng balabal ang kanyang perpektong katawan habang ang kanyang magagandang katangian at lakas ay nagbigay ng impresyon na siya ang reyna ng buong mundo. Siya ay walang iba kundi ang Empress. Tumakbo ang puso ni Florian nang takutin siya ng lakas ng Emperor. Gayunpaman, natunaw ang kanyang puso sa susunod na segundo nang tumingin siya sa Empress. Yan ang Empress. Ang ganda naman. Sa sandaling iyon, pansamantalang nawala sa isip si Florian habang huminga siya ng malalim. Parehong kinabahan din sina Yvonne at Monica nang makita iyon. Nasa New World Palace sila at bago ang kanilang paningin ay ang Emperor at Empress. Parehong naramdaman ni Yvonne at Monica ang buong sitwasyon na nangyayari bago sila ay isang bangungot. Kamahalin. Lumapit si Sloane na may bow. Bilang warrior goddess of the New World. Kakaiba ang posisyon ni Sloane. At hindi na kailangan lumuhad sa harap ng Emperor. Tumanggo ang New World Emperor habang nakatingin kay Sloane at ngumiti. Sloane, pinamunuan mo ang aming hukbo upang sakupin ang world universe. Bakit ka bumalik kaagad? Bagaman si Sloane ay isang ginang. Siya ang kanyang pinaka-pinagkakatiwalaang Commander-in-Chief. Ang New World Emperor ay nagpatuloy upang ipaalam sa kanya ng detalyado tungkol sa kanilang pag-atake sa Donghai City. Malaki ang pag-asa ng Emperor mula sa kanya upang sakupin ang world universe. Nahiya si Sloane at ngumiti ng mapait. Nahihiya si Sloane. Pinabayaan ko ang iyong kamahalin. Si Sloane saka lumuhad. Sa huli, ipinakita ni Sloane ang isang nalulumbay na mukha. Kamahalin. Ang pagkatalo namin sa world universe ay tunay na malapit sa koneksyon sa Daryl na iyon. Ano? Ang warrior goddess ay natalo. Ang mga ministro na nakatayo sa magkabilang panig ay agad na nagsimulang bamulong. Si Sloane ay ang warrior goddess na nanalo ng hindi mabilang na laban sa lahat ng mga taong ito at hindi pa nag-api. Hindi makapaniwala na hindi niya nagawang lupigin ang isang maliit na lungsod ng Donghai sa kanyang pananakop sa world universe. Nausisa ang New World Emperor at tumingin siya kay Sloane. Sinasabi mo na Daryl ay napakalakas. Napatingin si Sloane na parang nahihiya. Hindi masyadong malakas. Nasa antas lamang ng Martial Saint. Pinisil ng New World Emperor ang kanyang mga mata at muling tinanong. Kung gayon, maaari ba siyang lumaban ng maayos? Napakalakas ba ng kanyang porma sayon? Buntong hininga. Huminga ng malalim si Sloane sa mukha nitong ganap na namumula at mapait na sinabi. Ang kanyang pamumuno sa gyera ay normal. Pagkatapos ay nagpatuloy si Sloane. Gayunpaman, ang taong ito ay maraming koneksyon sa maraming tao sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin ang New World Emperor kay Florian at iba pa. Ang tatlong taong ito ay, bago siya natapos, nagsalita si Sloane. Kamahalin, ang taong ito ay kapatid ni Daryl. Si Florian na nagkaroon ng salungatan kay Daryl. Nais niyang sumuko at sumali sa aming bagong daigdig. Binabati ang inyong kamahalin. Ako si Florian. Si Florian ay yumuko at mabilis na sinabi. Ako ay mula sa isang pamilya sa Donghai City at nanunumpa na maging matapat sa iyong kamahalin hanggang sa mamatay ako. Sige, ngumiti at tumanggo ang New World Emperor. Hanggat mananatiling tapat ka at nag-aambag sa bagong daigdig. Ginagarantiyahan ko ang lahat ng mayayaman upang masiyahan ka. Tuwang-tuwa si Florian nang marinig iyon at yumuko bago sabihin. Salamat, kamahalin. Sina Yvonne at Monica ay nakaramdam ng pagkasuklam sa kilos ni Florian. Si Florian talaga ang perpektong kandidato ng traidor. Patuloy na ipinakilala ni Sloane. Ang dalawang babaeng narito ay sina Monica at Yvonne. Kapwa sila babae ni Daryl. Dinukot sila ni Florian bilang mga regalo sa inyong kamahalin. Ano, pareho silang mga babae ni Daryl. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang New World Emperor kundi pati na rin ang lahat ng mga ministro ay tumingin patungo sa Cult Mistress at Yvonne. Ang Cult Mistress ay nakasuot ng isang lapis na palda. Bagaman malaki ang kanyang tiyan mula sa pagbubuntis. Ang hugis ng kanyang katawan ay nakakaakit pa rin. Tungkol kay Yvonne, nakasuot lamang siya ng isang maong. At lahat ng mga kalalakihan ay hindi mapigilan ang pagtingin sa kanyang mga kurba. Ang lahat ng mga kababaihan sa bagong daigdig ay nagsusuot ng mahabang damit at dahil dito hindi pa nakikita ng mga ministro ang mga magagandang damit dati. Ang kasuotan ng dalawang kababaihan ay masyadong sexual para sa kanila. Sa sandaling iyon, sumugod si Florian at magalang na sinabi, Kamahalin,
Inagaw ko ang dalawang pambihirang magagandang kababaihan bilang isang alay sa iyong kamahalin. Sumisisi si Florian nang sabihin iyon. Patuloy niyang iniisip ang tungkol sa dalawang magagandang babae kapag nasa dagat siya. Maraming beses na sinubukan ni Florian upang makahanap ng mga pagkakataon at masiyahin sa kanilang kagandahan. Gayunpaman, nagpa siya si Florian na alukan sila sa New World Emperor pagkatapos ng karagdagang pag-iisip. Kapag nakuha na niya ang pagkilala sa New World Emperor, siya ay mayaman sa paglaon ay mayaman at maraming iba pang mga kababaihan para sa kanyang kasiyahan. Ngumiti si Florian sa kaisipang iyon. Mabuti. Tumanggo ang New World Emperor at sinabi kay Florian. Nararamdaman ko ang iyong pagiging tapat at katapatan. Habang siya ay nagsalita, ang New World Emperor ay hindi mailihis ang kanyang mga mata sa paglalagay ng mga mata sa parehong Yvonne at Monica. Sa totoo lang, kapwa sina Yvonne at Monica ay mga diyosa na kahit ang Emperor na may maraming mga mistresses ay hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Pareho sa kanila ay tulad ng mga diwata na may mas mahusay na mga mukha at katawan kumpara sa Empress. Ang New World Emperor ay dahan-daang tumaas habang siya ay humakbang mahinang rosas pababa at naglakad sa harap ng Cult Mistress at Yvonne. Tumanggo ang New World Emperor matapos ang paghanga sa kanila ng malapitan. Hindi na niya napigilan ang sarili habang tinaas ang isang daliri at hinawakan ang mukha ni Yvonne bago pinisil ang baba nito. Napalapit siya sa mga tainga ni Yvonne at marahang sinabi, "Beauty, gusto mo ba akong maging babae?" Kabanata 717. Hindi. Malamig na nagsalita si Yvonne nang walang pag-aalangan. Ang buong full energy room ay nasa kumpletong katahimikan sa lahat ng tumitingin kay Yvonne. Sinabi lang niyang hindi, ayaw niyang maging may bahay niya. Tinanggihan niya ang kanyang kamahalin. Sa bagong daigdig, ang Emperor ay kataas-taasan at walang sino mang tatanggihan ang Emperor. Agad na nagbago ang mukha ng Emperor sa sandaling iyon. Napakahiya nito nang tinanggihan siya ni Yvonne sa harap ng mga ministro. Ang kapaligiran sa full energy hall ay naging mabigat at lahat ng mga ministro ay hindi naglakas loob na huminga kahit malalim. Sa wakas ay tumawa ang Emperor at sinabing, "Mabuti. Hindi ako nanlilamove dito dahil ayaw mo. Halika, ikulong mo siya." Nag-aalab ang puso niya sa pagsasalita. Galit na galit siya. Walang sino mang tumanggi sa kanya mula pa nang maangkin niya ang korona. Iniisip ito ng New World Emperor. Kukulong niya ngayon si Yvonne at maya-maya ay pupuntahan siya nito. Gusto niya ito kahit gaano man siya kitigas ng ulo. Ang New World Emperor ay pinuno ng buong New World at walang babaeng hindi niya makuha. Sa sandaling iyon, dumating ang dalawang sundalong New World at kinaladkad si Yvonne palayo sa full energy hall. Ang puso ng Cult Mistress ay nalubog sa pagkakita kay Yvonne na pinapaalis. Sa oras na iyon, ang mga mata ng New World Emperor ay lumingon upang tumingin kay Monica at ngumiti. Ang babaeng iyon ay maganda ngunit buntis. Hindi nararapat para sa Emperor na kumuha ng isang babaeng buntis bilang kanyang may bahay. Lord Kenny, ang New World Emperor ay dahan-daang nagsalita sa sandaling iyon. Ang isang lalaking nasa ministeryo na kasuotan sa mga ministro ay tumayo at magalang na sumagot. "Oo, kamahalin. Si Lord Kenny ay kapatid ng emperador at respetado sa bagong daigdig." Ang New World Emperor ay tumingin kay Lord Kenny at ngumiti. "Ibibigay ko sa iyo ang kagandahang ito." Tuwang-tuwa si Lord Kenny habang mabilis siyang nakaluhod sa lupa. "Salamat, kamahalin." Lahat ng mga kalalakihan ay mahal ang mga magagandang babae at ganon din ang pagmamahal ni Lord Kenny. Hindi niya mapigilan ang pagtingin kay Monica. Nakita ng New World Emperor na interesado si Lord Kenny sa babaeng iyon. Kaya't gumawa siya ng isang pabor at iginawad ang Cult Mistress kay Lord Kenny. Si Lord Kenny ay tuwang-tuwa sa hindi niya alintana ang katotohanang buntis si Monica. Umalis. Dalhin ang iyong magandang ginang sa bahay. Kumaway ang mga kamay ng New World Emperor at ngumiti. "Salamat, kamahalin." Masayang tumango si Lord Kenny bago bitbitin ang balikat ni Monica at iniwan ang full energy hall upang bumalik sa kanyang tirahan. "Pakawalan mo ako," namula si Monica. Sa buong buhay niya, naging malapit lang siya sa isang lalaki at iyon ay si Daryl. Nakaramdam siya ng sobrang kahihiyang dala ng isang estranghero sa balikat niya. Gayunpaman, ang kanyang puso ay nakikipaglaban dahil siya ay ganap na nakatali na walang paraan para siya magpumiglas. Ngumiti ang New World Emperor nang makita si Lord Kenny na aalis. Mula nang makuha niya ang korona,
Lahat ng mga ministro ay naging tapat sa kanya salamat sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagmamasid. Si Lord Kenny ay tunay na magpapasalamat sa iginawad sa kanya ng isang magandang ginang at magiging mas matapat sa kanya. Sa sandaling iyon, isang maliit na batandyang tumatakbo at lumuhad sa harap ng emperor. Pinunasan ng munting yunak ang kanyang pawis at sinabi, "Kamahalin, ang kinatawan ng South Cloud World ay narito at nais na makilala." Ano, is South Cloud World? Natigilan si Florian. Sinabi na mayroong dalawang bahagi lamang sa mundo, ang bagong daigdig at ang kanilang world universe. Bakit nagkaroon ng isang South Cloud World? Umiikot ang isip ni Florian at hindi niya maipan ang kanyang iniisip. Sa kabilang kamay, sa pangunahing altar ng Elysium Gate sa world universe, ibinuka ni Daryl ang kanyang mga mata at unti-unting tumayo. Sa nagdaang 2 araw, ginugol niya ang 2 buong araw sa paglinang ng kanyang panloob na enerhiya pabalik sa kanyang rurok at ganap na pinagaling ang mga sugat ng kanyang katawan. Mas maaga sa laban sa Wishang Star Tower, ganap na ginamit ni Daryl ang kanyang lakas hanggang sa huling-huli. Sect Master, kapatid Daryl, ang iyong panloob na enerhiya ay nakuhang muli. Sa sandaling iyon, si Zephyr at ang ilan pang nakapaligid sa kanya ay nasa sabik. Kahit na sinentensyahan si Zephyr ng 20 na mga palo ng tubo, siya ay naging matapat pa rin kay Daryl. Sumulong siya at sinabi, "Kapatid Daryl, nalaman namin na kinuha ni Florian ang iyong mga asawa at sumuko sa bagong daigdig." Kasalukuyan silang nasa bagong daigdig. Buntong hininga, natigilan si Daryl at agad na sumakit ang puso niya. Kabanata 718. Palaging alam ni Daryl na si Florian ay isang pambabae mula noong yoymang at nakita siyang nagloloko sa pamilyang Darby. Si Daryl ay nabaliw sa pag-aalala sa sandaling naalala niya ang tungkol sa pagdukot sa cult mistress at Yvonne. Kinawayan niya ang kanyang mga kamay kay Zephyr at sa iba pa. "Mangyaring iwan mo akong mag-isa. Gusto ko ng kapayapaan." "Oo," sumagot ang 4 na magkakapatid bago lumabas ng silid na nag-iisa lang si Daryl na naiwan sa silid. Naupo siya sa harap ng lamesa habang iniisip si Yvonne at ang cult mistress. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang personal na magtungo sa bagong daigdig. Kakatok, kakatok. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pintuan. Pumunta si Daryl at mabilis na binuksan ang pinto na iniisip na si Zephyr at ang iba pa. Gayunpaman, natigilan siya pagkabukas ng pinto. May isang magandang malaing kanto na figure na nakatayo sa pintuan na nakasuot ng isang light pink na mahabang damit. Ito ang Little Fairy Palace ng Fuyao. "Little wife, bakit mo ako hinahanap dito?" Natigilan si Daryl. Sa wakas ay tinipon niya ang kanyang saloobin bago ngumiti at nagbiro. "Ano ang nangyari? Namiss mo ba ako pagkatapos ng 2 araw lang?" Naguguluhan si Daryl sa sinabi niya. Umalis na ang Fuyao Palace matapos umatras ang New World Army mula sa Wishang Star Tower. Bakit bumalik si Little Fairy? Namula ang mukha ni Irene nang marinig ang mga salita ni Daryl bago sumulyap kay Daryl at sinabing, "Daryl, maaari kang maging seryoso." Aasa rin siya ni Daryl sa tuwing magkikita sila. Ngumiti si Daryl. "Oo naman. Titigil ako. Bakit mo hinahanap ang asawa mo?" "Ikaw." Galit ang Little Fairy ngunit nagpatuloy. "Narito ako upang bigyan ka." Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng 2 banal na kasulatan at inabot ito. "Ano? 2 dami ng suprema ng banal na kasulatan." Natigilan si Daryl nang makita ang nasa kamay ni Irene. He then sighed. Ang 2 dami ng Supreme Mystery Script na ang isa ay may asol na takip at ang isa pa ay isang indigo. Alam ni Daryl na pareho ang mga volume na tunay sa isang sulyap lamang. Walang paraan upang gayahin ang sinaunang hitsura ng lakas ng tunog dahil ang bawat lakas ng tunog ay isang sinaunang libro. Dahil sa pagkabigla pa rin ni Daryl, marahang sinabi ng Little Fairy, "Ang 2 banal na kasulatan na ito ay laging itinatago sa aklatan ng Fuyao Palace at hindi namin sigurado kung gaano na sila katagal doon. Napag-usapan ko ang aking mga kapatid na babae at naramdaman namin na kapwa sila ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo kaya't hiniling na ipadala ang mga ito." Ang 7 Sevenis ay narinig ang legend ng Supreme Mystery Script. Tulad ng pananatili nila sa palasyo ng Fuyao palagi. Hindi sila gumugol ng maraming oras sa lipunan at ayaw makisali sa anuman sa mga gawain ng lipunan. Ang Supremo ng banal na kasulatan ay isa pang normal na banal na kasulatan sa kanila. Matapos ang labanan sa Wishang Star Tower, ang 7 Fairies ay may magandang impression kay Daryl.
Nadama nila na siya ay isang mapagbigay na tao at pagpapala ng world universe na magkaroon ng isang tulad ni Daryl. Dahil dito, nagpa siya ang 7 fairies na ibigay ang mga banal na kasulatan kay Daryl pagkatapos ng ilang talakayan. Tuwang-tuwa si Daryl habang kinukuha ang mga banal na kasulatan bago ngumiti kay Irene. Para sa akin talaga ito. She asterisk T. Hindi niya inaasahan na ang Fuyao Palace ay magkakaroon ng dalawang dami ng Supreme Mystery Strip. Hindi rin niya inaasahan na ibibigay nila sa kanya ang mga banal na kasulatan. Isang sorpresa talaga iyon. Seryosong tiningnan ni Irene si Daryl at sinabing, "Huwag kang masyadong maging masaya. Mayroon kaming ilang mga kondisyon. Una, hindi ka basta-basta pumapasok sa Fuyao Palace sa hinaharap at pangalawa ay huwag mo kaming tawaging iyong mga asawa." Ang 7 magkakapatid ay ang Palace Masters ng Fuyao Palace. 7 silang puro mga diwata at ang kanilang reputasyon ay mapapahamak kung patuloy niyang tatawagin silang mga asawa. Haha, ang ganitong mga kondisyon. Tumanggo si Daryl at ngumiti. Mabuti, little wifey. Ay hindi, dapat itong little fairy. Nagpatuloy siya at ngumiti habang ipinaliwanag. Paumanhin. Masama ito sa akin. Nasanay na ako at hindi ko agad na may tama ito. Ikaw, namula ang mukha ni Irene at pinadyak ang mga paa. Ito na ang huling pagkakataon. Sana ituparin mo ang pangako mo. Palem. Pagkatapos niyang magsalita, lumingon si Little Fairy at umalis. Sa sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Daryl ang mga banal na kasulatan habang nakatingin sa Little Fairy na aalis bago ngumiti. Little Fairy, ingat ka. Bamaantong hininga. Wala nang ibang sinabi si Irene at mabilis na umalis. Bagaman hindi siya tinawag na asawa, ang tono nito ay hindi pa rin sinsero sa pagtawag sa kanya na Little Fairy. Kabanata 719. Iningatan ni Daryl ang 2 banal na kasulatan at nagbago pagkalabas ng Little Fairy. Kailangan niyang gumawa ng isang paglalakbay sa Donghai City. Si Jackson ay nasalanta kanina nang madiskubre ang bangkay ni Rebecca sa Wishang Star Tower. Nabanggit niya na ililibing niya ang kanyang asawa pagkalipas ng 3 araw. Sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan, si Daryl bilang kanyang kapatid ay dapat naruroon. Pagkatapos nito, kailangan niyang magtungo sa World Universe at iligtas sina Yvonne at Monica. Naisip ni Daryl ang tungkol dito. Hindi lamang siya maaaring magtungo sa New World ng mag-isa. Dadalhin niya sina Dax at Chester sa pakiramdam niya na mas ligtas kung sumama sa kanya ang kanyang 2 kapatid. Tumawag si Daryl kay Dax na may kaisipang iyon at inayos para salubungin sila Dax at Chester sa tirahan ng Darby. Sa tirahan ng Darby, ang maiinit na araw ay isang paunang salita sa magandang panahon. Ngunit ang pamilyang Darby ay may mabigat na kapaligiran. Ang reputasyon ng pamilyang Darby ay nabahiran ng balita tungkol sa ugali ng bastardo na si Florian na kumalat sa buong Donghai City. Araw na para sa paglilibing kay Rebecca dahil maraming pamilya sa Donghai City ang dumalo sa libing. Ang MA sect ay naruroon din mula ng Abba's mother Serendipity na nagkaroon ng isang magandang relasyon sa pamilyang Darby ay naninirahan sa Darby Residences ng medyo matagal. Ang seremonya ng libing ay nagsimula nang dumating si Daryl. Bawat miyembro ng pamilya Darby ay babatiin siya na mukhang nahihiya dahil alam nilang lahat na hindi nila nauunawaan ang Daryl. Lalo na si Jackson na agad na lumuhad at umiyak ng masama sa sandaling nakita niya si Daryl. Si Daryl ay una na nagalit dahil si Jackson ay may malapit na relasyon sa kanya. Ngunit nang i-frame siya ni Florian, nagpa siya si Jackson na kumpiyansa sa halip si Florian. Palaging iniingatan iyon ni Daryl. Kapag nawala ang katotohanan, alam ni Jackson na siya ay nasa mali at humihingi ng kapatawaran habang umiiyak. Walang pagpipilian si Daryl ngunit patawarin siya nang makita kung gaano ang pagkasira ni Jackson. Matapos ang libing, dumating sina Dax at asawang si Nancy kasama si Chester. Dinala sila ni Daryl sa harapan ng hall habang malapit silang naupo. Tumahi si Nancy ng tsaa sa kanila. Gayunpaman, si Daryl ay wala sa mood para sa tsaa dahil sa pakiramdam niya ay kakilakilabot. Daryl, bakit ka nag-aalala? Humigop si Chester ng tsaa at tinanong. Dahil ba sa iyong dinakip na mga asawa? Oo. Tumanggo si Daryl, bang bigla namang sumabog si Dax sa lamesa at sumigaw. She asterisk T. Bastard ang kapatid mong si Florian. Huwag kang mag-alala Daryl. Kailan ka patungo sa bagong daigdig? Sasamahan kita. Hindi lamang natin dapat iligtas ang iyong mga asawa. Ngunit ay chop din ang bastardong si Florian sa mga piraso. Ako rin. Desidido na sabi ni Chester.
Malaki. Naramdaman ni Daryl ang init sa kanyang puso nang marinig niya ang mga ito at tumango. Isang lalaki ang nagmamadali na lumakad papunta sa kanila sa sandaling iyon. Ang matandang may buhok na matandang lalaki na may isang matibay na katawan ay ang Golden Lion. Zion Featherstone. Sect Master. Tingnan mo ito. Tuwang-tuwa si Zion habang iniabot niya ang isang manual kay Chester. Sa pabalat ng manual ay ang mga salitang Supreme Mystery Strip. Laking gulat ni Chester nang makita ang banal na kasulatan habang kinuha niya ito at tinanong. Golden Lion. Saan mo nakuha ang banal na kasulatang ito? Binaliktad niya ang mga pahina habang nagsasalita siya. Ngumiti si Zion at sinabi, ang banal na kasulatan ay natagpuan ng aming mga disipulo ng Eternal Life Sect habang nililinis nila ang battlefield ng Wishang Star Tower. Kabanata 720. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Daryl ang banal na kasulatan at marahang sinabi, alam ko, ang banal na kasulatan ay dapat na pagmamay-ari ng Hexad School Principal. Graham Potter. Bumantong hininga si Daryl habang nagsasalita. Namatay si Graham sa laban sa Wishang Star Tower. Dagdag pa ni Chester. Sigh. Principal Graham was really a hero. Ang kanyang sakripisyo sa labanan ay isang nazayang. Hinawakan ni Chester ang kanyang katawan at naglabas ng isa pang banal na kasulatan habang nagsasalita siya. Daryl, mayroon din akong isa pa. Natagpuan ito sa lihim na vault ni Leroy nang sirain namin ng sektang Kunlun. Ano, si Chester ay may isa pang dami. Natigilan si Daryl sa kaba. Haha, may sorpresa rin ako. Tumagal ng isang segundo para maipan ni Daryl ang kanyang saloobin bago siya tumawa. Naglabas din siya ng ilang mga banal na kasulatan sa kanyang katawan at natigilan si Chester habang binibilang niya ang mga banal na kasulatang iyon. Si Daryl ay may 5 volume sa kanya. Tama iyon. Si Daryl ay mayroong 5 dami. Ang unang dami ay isang regalo mula sa Zion nang mailagay niya ang unang pwesto sa Lion Slaughter Conference. Ang banal na kasulatan noon ay ninakaw ni Megan. Ngunit nakuha niya ito sa kaarawan ni Sarah. Ang pangalawa at pangatlong volume ay dinala ng cult mistress nang umalis siya sa Elysian Island. Inabot sa kanya ni Monica ang parehong mga banal na kasulatan matapos siyang magising mula sa kanyang mga pinsala sa ospital. Ang huling 2 dami ay naibigay lamang ng Little Fairy ng Fuyao Palace. Mayroon ng 5 dami sa mga kamay ni Daryl. Idinaragdag ang isang kabilang sa Graham at ang isa pa mula sa Leroy. Nagkatinginan sina Dax at Chester sa sandaling iyon at natigilan. Si Nancy na nasa tabi nila ay naramdaman ang paghina ng kanyang tuhod nang marahan niyang sinabi. Mayroong 7 dami nito, at sa makatuwid ang banal na kasulatan ay kumpleto na ngayon. Hindi makapaghintay si Chester at nagmamadaling sinabi. Bilisan natin at tingnan kung ano ang sikreto sa loob ng 7 dami na ito. Sa sandaling nagsalita siya, ang 3 magkakapatid ay ganap na nakatuon sa 7 mga banal na kasulatan habang patuloy silang pumapasok sa mga pahina. Pagkalipas ng kalahating oras, laking gulat ng 3 magkakapatid dahil wala namang espesyal sa 7 banal na kasulatan. She asterisk T. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa isang nagtipon ng 7 mga banal na kasulatan at naintindihan ang lihim sa loob ay maaaring makontrol ang mundo, ay isang panloloko lamang. Walang pasensya na sabi ni Dax habang tumayo na may kunot na mga mata. Ngumiti si Nancy at hinawakan ang kamay ni Dax. Mahal, bakit ba naiinip ka? Tingnan ang pasensya ni na Kuya Chester at Daryl. Kailangan mong mag-research ng mabuti at marahil ay malalaman mo ito. O sige. Kinaway ni Dax ang kanyang mga kamay. Bagaman si Dax ay may masamang ugali. Palagi siyang nakikinig sa kanyang asawa dahil mahal na mahal niya si Nancy. Si Dax ay palaging magaspang at walang ingat. Nais niyang umupo at basahin ang banal na kasulatan ngunit nagtapos ng kumatok ng isang basong tsaa. Splash! Ang tsaa ay nagsabog sa banal na kasulatan at naging sanhi ito upang mabasa. Mahal, marahan siyang kinurot ni Nancy. Tingnan mo kung ano ang nagawa mo. Natigil si Nancy habang nagsasalita. Sa sandaling iyon, emosyonal na sumigaw si Nancy. Kita nyo, nagbabago ang banal na kasulatan. Isang larawan ang lumitaw sa basang-basa na takip ng banal na kasulatan. Kung sa una ay malabo ngunit unti-unting naging malinaw. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.